Ang sakit kasi nito guys, yung GPU na nabili ko is nag-on off lang yung ano, yung fan, tsaka walang display. Ngayon try natin repairin. Yan na guys, update sa GPU guys na 1060. Bali kanina hindi ako nakapag-video, may ginawa akong pero maliit na yan, maliit na resistor. Bali kahapon nag-stop ako ng repair kasi wala akong magamit na riser, kasi di ko matest yung mga voltage nito kasi nga walang riser. Ang hirap mag-testing ng mga riser. Ginawa ko na lang kanina, hindi ako nakapag-video, nag-test na lang mga resistor kasi yun din yung suspecha ko sa GPU na to, kasi goods naman yung mga resistance niya, kaso yung sa fan para may pumipigil kaya hindi nag-boot up, tsaka hindi na umiinit yung ano, yung pinaka chip. Kaya na pag-test ko kanina may napansin akong resistor dito, masyadong mataas na yung resistance niya, na supposedly 2.2 ohm lang. Nung pag-test ko umabot na ng 200, kaya pinalitan ko na. So ngayon testing na natin kung may pagbabago. Dati walang ano, hindi ito nadidetect, tsaka hindi nadidetect ng ano, nasa doon sa device manager, tsaka hindi nag-iinit mismo yung chip. Ngayon testing natin kasi since may napalitan naman na tayong pisa. Ayan na, ngayon guys, testing na natin yung ano, kung may pagbabago. Nilagyan ko. So ngayon yung gagamitin ko yung internal muna sa EPU muna na graphics para magkaroon ng display, para makita natin sa device manager kung magpapop yung GPU na 1060. Start. Yan, umiinit na yung chip. Umiinit na yung chip. Kasi hindi gano'n siyang mainit kasi yun nga, yung EPU yung ginamit ko. Ayun, sobrang init na. Kailangan ko na patayin. So, kabit ko na lang muna. Kabit ko na lang muna yung fan.
Kabit ko na lang muna yung pan, baka masunog. Ayan guys, nakabit na natin yung ano, para sigurado baka masira yung ano, chip. Nakabit natin yung salpak. Yung fan okay na, continue na yung ikot nya. Check natin yung device manager. Wala guys, wala pa akong ano, pan-testing na ano, na PC. Yung test bench kasi wala pang budget ito muna ang ano ko, personal computer ko muna. Device manager tayo. So yun na. Ayan o, GTX 1060. Tingin ko fully working na kasi ano na okay na wala na siyang error. So ayun, i-switch ko na lang sa ano, sa 1060 yung display. Okay na, may display na yung ano, 1060 natin. Yun, natagalan lang switch. Yan na, ito na guys. So para na naman normal naman lahat. It's 1060. So bali may naka-install na itong driver dati sa 1070. Tingin ko pareho lang naman siguro yun. Wala naman siguro ang gaanong ano to, pagkakaiba. So testing na natin, farm mark na natin. Ito ba na? Okay naman na. Sa next is i-format na natin para malaman talaga kung matibay yung pagkagawa.
Tara guys, 1 year mahigit na ako nagre-repair, kaso ngayon ko lang naisipang mag-record o mag-vlog. Kasi dati hindi ako tumatanggap ng repair. Ang ginagawa ko is buy and sell. Bumibili lang ako ng sira, tapos nire-repair ko, tsaka ko binibenta pagka naayos na. Yun yung ginagawa ko dati. So ngayon, if ever naman na may, you know, pwede na akong tumatanggap na ako ng repair ngayon. Kung may papagawa kayong graphics card. Tsaka mura lang tayo din guys, okay mag-alala. Basta nakapalo ka lang sa page ko, tsaka sa nakasubscribe ka lang sa YouTube ko. Yan. So solid naman yung solid naman na yung niya, yung stress test niya. Yan. 7. Tsaka yung curve niya, maganda naman yung curve niya. Hindi siya pabigla yung pagtaas ng temperature niya. Yan stable naman. Bali nga pala guys, yung sa repair ko is yung mga repair ko na yung binili ko, tapos ibebenta ko, lang yun, nagbibigay ako ng 7 days. Pag nagka-problema within 7 days, pwede may balik sa akin yan, saka fully refund yung pera mo. Tsaka pagka nakapalo ka sa akin, bibigyan kita ng up to 1 month na personal na warranty. Kumbaga repair na lang po yun. So hindi na may babalik yung siyempre yung pera mo pagka lampas na ng 7 days. Hindi na may refund yun, pero re-repairin po natin yun hanggat kaya. Papasatukan mo. So yun, solid naman na yung repair natin guys. Tsaka yung fan nya, goods na. Walang problema yung fan natin. Tsaka yung temperature nya guys, stable naman. Yan